Oras na lang, putukan na, kaya nakahanda na rin ang mga ospital sa posibleng dagsa ng mga mabibiktima ng paputok sa salubong sa bagong taon. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ang update dyan? Ngayon pa lang ba ay may mga isinugod nga na biktima ng mga paputok? Ruth, mula December 21 hanggang sa araw na ito, 15 fireworks-related injuries pa lamang ang nadala rito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila at karamihan sa mga nabiktima ng paputok, menor de edad. Sa ngayon, mababa pa ang bilang ng naputukan kumpara sa naitala noong nakarang taon sa parehong panahon na 50 ang bilang. Sa mga ito, 4 ang nasugatan dahil sa paputok na 5-star o triangulo, 3 mula sa King Kong, 3 sa Plapla, 2 sa Dima pangalan ng paputok at tig-isa sa mga paputok na Bawang, Kwitis at Bin Laden. Sa bilang na ito, mayroong isang batang lalaki, 12 taong gulang, ang kinakailangan putulin ang pinakadulong parte ng kanyang hinliliit. Ayon kay Dr. Cynthia Versosa, Chair ng Emergency Service Complex, minor injuries pa lang ang dumarating sa ospital. Ang pinakamalala pa lang na kaso ay ang kasulukuyang inoobserbahan din sa ICU na batang napuruhan ang balikat dahil sa sumabog na Piccolo at Big Triangle sa Tondo, Maynila. Stable na ang kondisyon ng bata pero kinakailangan pa ring tignan ang kanyang paggaling bago ma-discharge. Inaasahan naman ang lalong pagdagsa ng fireworks-related injuries mamaya pahating gabi kasagsagan ng pagsasalubong sa bagong taon. At paalala rin ni Dr. Sosa, sakaling matamaan o maputukan ng paputok ang kahit na anong bahagi ng katawan, hugasan itong maigi, takpan at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng medikal na atensyon. Ruth, nananatiling naka-code-wide lahat ng DOH Hospital kabilang ang JRRMMC hanggang January 5. Ibig sabihin nito, on high at full alert ang mga medical personnel para sa kahit na anong kaso, medical cases or emergencies na daragsa mula sa mga mass gathering, sa mga kalamidad o di kaya sa mga selebrasyon tulad ng pagsasalubong sa bagong taon. At sa unang pagkakataon din, ipinatutupad din dito sa ospital yung tinatawag nilang flexible zoning kung saan halimbawa kapag kinulang or kinapos ng hospital bed para sa mga pasyente na inoperahan, dito mismo magkakaroon ng pagpapahiram ng mga hospital bed mula sa mga seksyon na maluluwag dito sa ospital, kabilang na dyan ang ENT. Yun, plus yung setup nila dito ng triage, so dito sa kaliwa natin, dito unang dadaan lahat ng mga pasyente, especially yung mga minor to mild na cases, dito nila agad mabibigyan ng medical na atensyon. Pero para naman doon sa mga severe at posibleng kailanganin na mag-undergo ng mga operasyon, ipapasok agad dito papunta sa emergency area. At dito sa Emergency Service Complex, ang sabi ni Dr. Versosa, ginawa rin nilang bakante yung mga hospital bed para magbigay daan sa mga daragsang pasyente mamayang hating gabi. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Drew. Merimon, yung sinasabi mo na parang bagong setup nila dyan, no? Yung parang sectioning ng mga hospital beds. Ano pa ba yung ibang inaasahan nila na posibleng maraming kaso? Halimbawa, di ba, iniulat ng DOH din mismo yung mga posibleng stroke or yung mga tumaas yung blood pressure. May mga ganyan din silang inaasahan? Oo, Ruth, yaan yung ibang mga cases pa na posible lang inaabangan bukod doon sa mga fireworks-related injuries, yung mga posibleng hikain, yung mga magkakaroon ng pag-atake sa puso dahil nga sa mga paputok, yung mga sinasabing mga pagkanakalanghap ng uso, kasama rin yan. And ang sinasabi rin dito ng ospital, hindi lang din daw yung mga malilenyo ang inaasahan nila dito, maging mga taga-probinsya raw na maaaring dumayo pa para maghanap ng medical na atensyon, yun din yung inaantabayanan nila mamayang hating gabi. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Merimon Reyes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.